Ayan. So, ngayon pong umaga, patuloy po tayo doon sa ating series na Tell the World. Ayan. And today we will discuss the part 3 with the title, The Power of a Changed Life. Ang kapangyarihan ng binagong buhay sa pamamagitan ni Jesus. Amen? So, basahin po natin yung ating series passage in Luke 24. Verse 45 to 48. Ayan, basahin ko na lang po. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Ayan na po. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witness of these things. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na pinagsama niyo po kaming lahat, Lord, para po magbigay ng papuri at sa inyo, Panginoon, at makinig po ng iyong mensahe para sa amin, Panginoon, Lord God. And we ask you, Lord, your presence, fill this room with your Holy Spirit, Panginoon, at buksan mo po ang aming mga puso at isipan para po sa iyong mensahe. Maraming salamat, O Lord God. And we ask to override my preparation, O Lord God. At kayo po ang maitaas ang pangalan mo at mabigay sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, kamusta po ang lahat? Parang, yes. Siguro po, yung pag-usapan nga po natin ngayon, yung tungkol sa the power of a changed person. Ayan. Tayo po ba mga nabago na ng Panginoon? Amen? Ayan. Maaari nga po sa bawat isa sa atin, di ba? Sa parte po ng ating buhay, meron po tayong mga tao na nagbigay ng malaking impluwensya po sa atin, sa ating buhay po, di ba? Na nagbigay ng impact sa ating pagkatao. Kadugo nyo mga kamag-anak, kaibigan, office mate, or classmate, or yung kapitbahay mo, di ba? Ito yung mga taong masasabi nating binago yung buhay natin. O mas naging mabuti, mas maging mabuting tao tayo dahil sa impluwensya ng mga taong ito, di ba po? At meron din po na kasama pa rin natin na naggagabay sa atin upang upang makilala nating lubos ang Panginoon. Siguro nga po yan yung mga taong masasabi nating namumuhay na tulad ni Kristo. Ito po yung mga taong ginagamit at patuloy nagpapagamit sa Diyos. Nang maka-encounter nila at makilala nila si Jesus, na bago po ang kanilang buhay. At ang kanilang pagkatao ay na-transform. Sabi nga po, sino po ba dito ang binago na ni Jesus? Ayan, taas ang kamay. Amen, amen. Halos lahat po tayo, no? Kung meron man hindi pa binabago ni Jesus dyan, don't worry, hindi po kayo nakita po niya kayo kanina, no? At nararamdaman niya. Pero anytime po, kaya kayong baguhin ng Panginoon. Basta't willing po kayo magpabago sa Kanya. Amen? Totoo naman po, no, di ba? Mahirap naman po talagang magbago. Di ba? Hirap, di ba po? Hirap mag-transform. Ayan. Alam po natin yan, no? Alam po natin lahat. Pero kung i-surrender mo po yung sarili mo sa Panginoon at hahayaan mo siya ang maghari sa buhay mo, walang imposible. Amen, amen. Hindi ko po sasabihing madali, di ba po? Pero ang sigurado po tayo ay sasamahan tayo ng Panginoon. At marireceive po natin ang grace of salvation and the eternal life kasama ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot sa pagbabago. Dahil ito po ang maghahatid sa atin to the next level of our relationship to our Lord Jesus Christ. At dahil sa pagbabago mong yan, ang siyang magpapakita sa ibang tao ang kapangyarihan at kabutihan ni Kristo. At makikilala nilang lubos si Jesus sa buhay mo. Amen? Now, tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba si Jesus sa kanya? Tingnan niyo po, huwag kayong mahiya. Ayan. Nakikita niyo po ba si Jesus sa kanya? Nagre-reflect ba sa kanya?
Parang hindi ba? The power of change life is a life that change other people. Ibig sabihin po, ang kapangyarihan ng isang nabagong buhay ay isang buhay na magpapabago sa ibang tao. Amen po? Ang binagong buhay ay may power to impact the world. At yan ang layunin ng ating Diyos Amang nasa langit sa pamamagitan ni Jesus Christ. Na makilala siya ng sanlibutan at sa lahat ng sulok ng mundo at maihayag ang kanyang mga salita. To tell the world. Amen? At pagdating nga naman po sa usaping pagbabago ng buhay. Isa po to mayroon pong isang istorya sa Biblia na talaga naman pong very familiar po sa inyo siguro po. Ito po yung istorya na mababasa natin sa Book of Acts. At ito nga po yung story ni Apostle Paul na isang magandang halimbawa ng kapangyarihan ng isang binagong buhay. The power of a changed life. Dito po natin mabasa kung paano binago ni Jesus si Apostle Paul na dating kilala sa pangalang Saul. From persecuting Christian to persecuted one. Ang kanyang buhay ay radikal na binago. At sa pamamagitan ng kanyang buhay ay nakita at napatunayan sa ating lahat ang kapangyarihan at ang katotohanan ni Kristo sa buhay natin. At ang passage po nito ay nasa Book of Acts, chapter 9, verse 1 to 10. Medyo mahaba po siya, Nandito po pala, clicker ko. So babasahin ko na lang po sa inyo, at sundan nyo na lang po. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for letters to synagogue in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could not see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on a straight street and ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to you, to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings, and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, he sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.
Immediately, something like scales from Saul's eye, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Ayan. So dito po dun sa Book of Acts, no, sa kabuuan po nito, no, dito po, na makikita po natin dito, ang tunay na pagbabago ng buhay ni Pablo dahil kay Jesus. Pinapatunayan po dito na kayang gawin ng Diyos na baguhin kahit sinong makasalanang tao, no? At gagamitin pa niya na bilang instrumento sa layunin ng kanyang ebanghelyo. Katulad nga po nito si Apostle Paul, no, na dating nasa katauhan ni Saul, isang manguusig ng Kristiyano, no? Isa po siyang terrorist. Terrorist ng mga Christian. Mababasa po natin doon sa unang chapter, no, habang pinalalaganap ng mga tagasunod ni Kristo yung mabuting balita sa Jerusalem, ito naman pong si Saul ay nagsisimulang wasakin ang iglesia. Pinapasok po niya yung mga bahay-bahay at hinuhulit, dinadakip po niya yung mga lalaki man o babae na sumusunod kay Kristo. Even to the point na sinang-ayunan po niya yung pagpatay, no, dun sa isang pinabanal at binigyang kapangyarihan ng Diyos na si Stephen. Isa sa mga taong pinili na matibay ang pananampalataya sa Diyos at puspos po ng banal na Espiritu. Ito pong si Stephen ay matapang na at tapat na nagpapalaganap ng mabuting balita. Makikita po natin dun sa unang verse, sabi rito, so was still breathing out murderous threat against the Lord's disciple. So kung isipin po natin, talagang galit na galit yan. Parang buntingin niya pag lalabas pa yung usok sa ilong niya sa sobrang galit niya. Ganun po siya ka-passionate. At patuloy po siya nagbibigay ng banta, ng threat, ng pagpatay sa mga tagasunod kay Kristo. To the point na lumapit po siya sa highest priest ng mga Jews para humingi ng sulat para sa mga sinagoga sa Damascus upang bigyan po siya ng pahintulot na makapasok dito. At madakip pa rin po dito sa Damascus yung mga taong sumusunod kay Kristo. Dadalhin niya, huhulihin po niya at dadalhin niya sa Jerusalem upang ipakulong. Wala po siyang pakialam kung ano man ang kahirapang dulot nito sa mga tao. Meron po siyang matinding galit kay Kristo at sa mga tagasunod nito. Feeling po ni Saul, anumang pagdurusa na idulot nila to sa kanila ay tama para sa kanya. Grabe po, no? Kung iisipin po natin, dapat ba bigyan pa ng kapatawan itong taong ito? Dapat bang gamitin ng Panginoon ang taong ito? Isang mamamatay, isang persecutioner ng mga Christian. Kung tayo po siguro, no, tayo pong mga tao, pag nakita natin to si Apostle Paul, noon nung hindi pa siya binabago ng Panginoon, siguro para sa atin, kung tayo po maghuhusga sa kanya, impyerno yun na yan. Di ba? Wala nang kapatawaran. Pero tao lang po tayo na nilikha ng Diyos. Wala po tayong kakayanang ipaliwanag ang mga kaparaanan ng Diyos at ang pagbabago niya sa sino man. Dahil sa Kanya lang po nagmumula ang kaligtasan at ang Kanyang kaparaanan ay hindi natin kayang maipaliwanag. Sabi nga po sa Bible, sa Isaiah 5, verse 8 to 9, wala siya. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, nor my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya may mga bagay na ginagawa po ang ating Panginoon na hindi po talaga nating maunawaan. Para sa atin, tayo pong mga nilalang niya, marami pong imposible sa atin. Pero sa Diyos, lahat ay posible. Amen? So tuloy po tayo dun sa kwento, no? At habang papunta nga po si Saul sa Damascus, biglang may lumiwanag
na kislap galing po sa langit. No? Bigla na lang may parang liwanag na siya nakita na nakasilaw sa sobrang liwanag niya, nasilaw po sila. Natumba siya at narinig niya ang isang boses. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Nagtanong si Saul, sino kayo, Panginoon? At sumagot ang boses, ako si Jesus, ang iyong inuusig. At sinabihan ni Saul na pumunta, sinabihan ng tinig na pumunta si Saul sa lungsod. At doon ay sinabi niya kung ano ang gagawin niya. Natigilan po si Saul at yung mga kasama niya. At nang pagbangon po ni Saul, pagdilat ng mata niya, hindi na po siya nakakakita. Kaya inalalayan na lang po siya ng mga kasama niya at patuloy po silang naglakad papunta sa Damascus. At hindi po nakakita si Saul sa loob ng 3 araw at hindi rin po siya kumain o uminom. At doon nga po sa Damascus ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Kinausap siya ng Panginoon sa pamamagitan din po ng isang vision. At sinabihan nga po siya nung Panginoon na pumunta siya sa bahay ni Judas at ipagtanong ang isang lalaking taga Tarsur na si Saul. Sinabi sa kanya ng Panginoon na nagdadasal ngayon doon si Saul. At sa pamamagitan din ng isang vision, nakita ni Saul ang plano ng Panginoon upang siya'y makakitang muli. Kung pagmamasdan po natin yun, yun po yung kapangyarihan ng prayer, di ba po? Habang si Saul po ay nandun at nagdarasal, ang Panginoon po ay kumikilos kung anong gagawin niya. Yun nga po, ang kapangyarihan ng prayer, na pag tayo po lumapit sa Panginoon at humingi ng ating mga kahilingan, hindi man natin nakikita, ang Panginoon po ay kumikilos. Ito po yung nagpapakita ng ganong sitwasyon, na habang nagpe-pray po si Saul, kumikilos si Jesus kung anong dapat niyang gawin. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po akong nababalitaan tungkol dito sa taong ito, sa mga kasamaang ginagawa niya sa mga tagasunod mo. At naparito nga po siya sa Damascus, taglay ang kapangyarihang galing pa sa mga pinuno ng Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa pangalan mo. Kung mababasa po natin sa sarili nating konteksto, di ba? Parang ang hirap nga naman po, di ba, para sa atin. Kung pupunta tayo dun sa isang tao, ipagpe-pray natin na alam nating mamamatay ng Kristiyano. Kung iisipin nga po siguro natin sa sariling konteksto lang natin, siguro sabi ni Ananias, wait lang Lord. Alam mo namang kalat na kalit na sa buong bansa, sa buong bayan, kung sino tong si Saul na ito, di ba? Kung ano ang ginagawa niya sa mga taong sumusunod sa iyo. Viral na po siya. Ang dami ng viewers. Ang dami ng viewers na pumupunta. At nandito pa siya sa Damascus para magpatuloy po dun sa pagpatay niya sa mga Kristiyano, sa paghuli niya. Hinuhuli niya po lahat ng followers mo, Lord. Kaya Lord, baka naman, di ba? Baka naman pwedeng hindi na lang ako. Kung isipin po natin ganun Kung tayo po ba, handa po ba tayong pag-pray ang isang kilala nating mamamatay Kristiyano? Parang wala, Parang ang hirap, di ba po? Parang pupunta ka dun sa isang lugar, nandun ang isang kilala mong terrorist, mamamatay ng Kristiyano, di ba? Parang nga po yung isang kwento nung isang pastor. Isang gabi raw, patulog na siya. Ating gabi na, magpapahinga na siya. Biglang may kumatok doon sa bahay niya. Lakas. Sabi niya, ano ba to? Gabi na, matutulog na ako. Di pinagbuksan niya. Nakita niya yung kapitbahay niya na duguan. Duguan siya, tapos nanginginig. Takot na takot. So sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi nung pastor. Halika, pumasok ka muna dito. Sabi niya. So pumasok po yung lalaki doon sa loob. Nagpahinga, nanginginig pa. So pinainom niya muna ng tubig. So sabi nung pastor, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Takot na takot ka at nanginginig at puro dugo yung damit mo. Sabi niya,
Pastor, kasi hinahabol po ako ng mga tao sa labas. Meron po ako sa nakaalitan. Ah, ganun ba? O sige, pahinga ka muna. Ano ba yung pinagtalunan nyo? Nakaalitan mo? Hindi ba kayo pinagkasunduhan? Sabi niya, Pastor, kasi pinipilit niya ako eh. Sabi niya, ano yung pinipilit niya sa'yo? Pinipilit niya po akong may Diyos. Eh, hindi naman po talaga totoo, di ba po, Pastor? Sabi niya. So, hindi makasagot yung pastor ngayon. Nako, sabi niya, gabi na, mukhang pagod na pagod ka na, pahinga ka muna. Kasi nag-away daw sila yung mama, nag-away daw sila nung isang kasamahan niya dahil pinipilit daw na may Diyos. Eh siya, ayaw niyang maniwalang may Diyos. So sa pagtatalo raw po niya, nasaktan niya at nasaksak niya yung kausap niya. Kaya nung nalaman ng pastor, at tinanong siya, kayo po pastor, naniniwala po ba kayo na may Diyos? Sabi niya, sige na anak, pahinga ka na. Pagod ka na. Sige, tomorrow, ihahatid na lang kita sa ospital. Sabi niya ganyan. Baka may mga sugat ka. So yun po, no, diba? Parang sa atin po, kung ihaharap tayo, katulad nitong si Apostle Paul, makikita natin, ihaharap tayo sa kanya, at ipagdarasal pa natin, di ba? Kaya po ba natin? Very honest, parang wala, no? Siguro pagkasama natin si Lord, tsaka siguro kung bulag naman siya, pwede, di ba? Hindi naman siya nakakita eh. So may chance tayo, kahit batok-batukan mo yun, pwede, di ba? Hindi, bulag naman eh. Pag pinag-pray mo, tsaka ka na lang, yun na, takbo ka na lang. Di ba? So tuloy po tayo, no? In verse 15, sinabi po sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So tumungo nga po si Ananias, no, sa naturang bahay at pumasok doon. Pinatong po niya yung kamay niya kay Saul at sinabi niya, Kapatid Saul, pinapunta ako dito ng Panginoong Jesus para makakita kang muli. Isinugo niya ako upang mahuli kang at para muli kang makakita upang puspos ka na at mapuspos ka ng banal na Espiritu. At doon din po, nung mismo na yun, ay may nalaglag na parang mga kaliskis po no, doon sa mata niya at muli po siyang nakakita. Tumayo siya at nagpabautismo kay Ananias. Kumain si Saul at nagbalik ang kanyang kalakasan. So dito po sa story na po na ito, no, meron po tayong tatlong bagay na maaari nating matutunan na pinapakita sa ating ng Diyos na kahit sino po sa atin ay maaaring baguhin ng Panginoon. Number 1, God is able to change and use anyone according to His plan. Di ba po? Pinapakita po dito sa kasulatang ito na ang Diyos ay may kakayahang baguhin at gamitin sino man sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Di ba? Na naaayon sa kanyang mga plano. Hindi siya nagbabase sa katayuan o estado ng buhay ng isang tao. Hindi siya tumitingin dito kung ikaw man ay makasalanan o mabuting tao. Mahina ka man o malakas, ay gagamitin ka ng Panginoon according to His plan. Edukado ka man o wala ka mang pinag-aralan, mayaman ka man o mahirap, maaari kang baguhin ng Panginoon. Tingnan nga po natin dito sa kwento nito, no, si Apostle Paul at si Ananias na ginamit ng Panginoon para po doon sa kanyang plano. Pareho po silang ginamit sa kanyang mga plano. Kung titignan po natin si Apostle Paul, no, mababasa po natin sa Acts chapter 22, kung anong tunay na pagkatao ni Apostle Paul. Sabi rito sa verse 3, I am a Jew, ayan, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel, and was thoroughly trained in the law of ancestor. Dito po, kung makikita po natin, no, si Apostle Paul. Isa po siyang edukadong tao eh. He's a Roman citizen, no, from birth. Isa po siyang Jewish na lumaki sa Jerusalem.
Sabi pa rito, thoroughly trained in the law of our ancestors. Meaning, dumaan po siya sa matinding pag-aaral sa ilalim ni Gamaliel. Maari siguro po isa siyang scholar, no? Si Gamaliel po ay isang maimpluwensyang pariseyo at isang expert pagdating po sa Jewish religion, sa mga law in Jewish religion. At ito naman po si Ananias na isang ordinaryong tao lang na tagasunod ni Kristo. Malayo po yung kanilang pagkakaiba. Isang edukado at isang ordinaryong tao lang. Pero pareho po silang ginamit ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, kailangan ready po tayo na gamitin ng Panginoon. Wala pong pinipili si Lord according to His plan. Kung gagamitin ka niya, gagamitin ka niya. Kung ano man yung plano niya, ay gagamitin ka niya. Sabi nga dito, no, sinabi po doon sa verse 15, na may plano na si Jesus na maganap. Yung Acts 9:15, sabi niya kay Ananias, but the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to the kings, as well as to the people of Israel. So yun yung sinasabi niya kay Ananias na meron siyang plano, ahead pa. Kaya ang Panginoon gagamitin ka kung ano man yung plano niya ahead of time, kung ano yung kung ano yung plinano niya. Wala tayong magagawa kapag pinili tayo ng Panginoon. Kaya welcome lang po natin. Kung katulad nga po nung papuntahin ka sa isang mamamatay ng Kristiyano, go. 'Di ba? Go lang po tayo. Basta kasama nga po natin ang Panginoon. Amen? Then, number 2, God changed us for the good of others. Ayan. Binabago po tayo ng Panginoon para po sa ibang tao. Kung mapapansin po natin dito, binanggit ni Kristo yung doon po sa verse 4, no? Binanggit po ni Kristo yung pangalan ni Saul 2 beses. Di ba po? Sabi rito, Saul, Saul. Di ba? Kasi po sa panahon sa Hebrew po, no, yung pagtawag po ng 2 beses sa pangalan mo. Halimbawa, pen. Parang maganda. pen, di Sarah, pen. Kung Ben. Si Ben and Ben. Ganun po, yung pagtawag po ng 2 beses sa pangalan mo, ito po yung nagpapahiwatig ng closeness or intimacy in relationship. Parang pag tinawag niya yung pangalan mo ng 2 beses, close kayo. Parang ganun. Vange. Yan. Close kami. Amen. Ito nga po na nagpapatunay na may magandang plano ang Panginoon eh. Kasi pwede naman niya tawagin sa ginagawa ni Saul. Di ba pwede niyan tawagin, Saul! Pwede naman gano'n, di ba? Pero hindi po. Ang ginawa ni Jesus, sinabi niya, Saul, Saul. Ibig sabihin, may closeness di ba? Ibig sabihin, gusto ni Jesus na maging close kay Saul. Dahil may plano nga po siya. Ito po yung nagpapatunay na ang Panginoon ay may plan ahead na hindi natin alam. Kaya nung tinawag niya si Saul ng 2 beses, siguro nga po, no, naramdaman na ni Saul eh. Kasi nga, di ba sa kanila, pag tinawag ng 2 beses yung pangalan mo, alam mo nang close kayo. So siguro at that moment, naramdaman na ni Apostle Paul na teka, 2 beses niya tinawag yung pangalan ko. Ibig sabihin, may closeness na. Kaya tinanong niya, kung mapapansin po natin, ang sagot ni Saul, di ba? Who are you, Lord? Tinawag niyang Lord yung boses. Hindi nga po siya nakikita, wala pang araw po silang nakita, liwanag lang eh. Liwanag lang yung nakita nila. Pero tinawag ni Saul na Lord. Who are you, Lord? So ibig sabihin, meron na siyang idea. Kaya nung at that moment, nung tinawag niya, nung narinig niya yung boses, naramdaman niya yung feeling ng closeness nung tumawag sa kanya.
At naramdaman niya na concern ito sa kanya. At sabi niya, I am Jesus, the one you are persecuting. So nung narinig ni Saul yun, naramdaman niya lalo, nako, eto na. Malamang at that very moment, naisip agad ni Saul ang mga kasamaang ginagawa niya sa mga tagasunod ni Kristo. At ito'y malaking kasalanan laban sa Diyos. At that moment, naramdaman niya nang sinabi, I am Jesus, the one you are persecuting. Bakit ganun yung sinabi ni Jesus, di ba? Pwede naman niya sabihin, why are persecuting my people? Why are you persecuting my church? Pero ang sinabi po niya, I am Jesus, the one you are persecuting. Sinabi niya, ako yung pinarurusahan mo. Ako yung inuusig mo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po ang kadahilanan na yun po ang sinabi ni Jesus. Ipinaalam niya na hindi lang po kay Saul at even sa ating lahat, pinapaalam po sa atin ng Panginoon na kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa rin natin sa ating Panginoon. Amen? Parang hindi kayo makasunod. Parang hindi kayo sang-ayon. Di ba po, kung ano yung ginagawa natin sa ibang tao, sa ating kapwa, kung sinasaktan man natin ito, sino pinasasaktan natin? Ang Diyos. Dahil siya po may likha sa atin eh. Siya po nagmay-ari ng buhay natin. Binayaran po yan. Binayaran po yan ng dugo at katawan ni Kristo. Kaya siya po ang nagmamay-ari sa atin. Amen? Sabi nga po sa Matthew 25 verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Amen? So number 3, God uses converted sinners as His chosen instrument for the gospel. Nung una po, si Apostle Paul, ay may mission, nung Saul pa siya. Ngunit ito'y pansariling kalooban lang at masama po yung kanyang hangarin. Inaakala po niya yung paglilingkod niya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano ay tama. Ngunit binubusog lang po niya yung kanyang pagmamataas at pagnanasa ng kapangyarihan. Siya po ay nakikipagkumpetensya upang manguna sa kanyang kapanahunan pagdating sa Jewish religion. May ambisyon po siya noong mga panahon ngayon, nung hindi pa niya nakikilala si Kristo, nang hindi pa siya binabago. Sinabi po niya doon sa Galatians 1 verse 14, I was advancing in Judaism beyond many of my own age among the people and I was extremely zealous for the tradition of my fathers. Nagmamataas po siya pagdating sa religion para sa kanyang sariling ambisyon at katanyagan. Subalit buhat po ng baguhin siya ni Kristo, inamin niya na siya parang isang sisid lang yung jar na gawa lang sa putik, na punong-puno na naman ng kayamanan ng Diyos. Sinabi nga po niya dun sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, sabi niya rito, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. So nakita niyo po yun, yung twist na pagbabago sa buhay ni Pablo. So from mamamatay ng mga Kristiyano, taga-usig ng Kristiyano, ay binago po siya at naging humble po siya. Sinabi niya na siya raw ay pinantulad lang niya sarili na isang lalagyan, isang jar na gawa sa putik, pero punong-puno ng kayamanan ng Panginoon. Nakita niyo po yung sobrang pagbabago ni Saul, na dating Saul na si Pablo. Sinabi po niya dun sa Philippians 1 verse 20, I eagerly expect and hope that I will
in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. Kung dati po pinarurusahan niya yung mga tao, ngayon, si Pablo ay handang magdusa ng sobra-sobra alang-alang kay Kristo. Nung una, hinahamak niya ang mga hentil, pero nung binago siya ni Kristo, ihahandog niya sa kanila ang lahat ng kayamanan ni Kristo. If God had saved you from your sins, He has a purpose for your life, kapatid. At ito ay hindi para sa atin. Ang kanyang pangunahing layunin ay para sa walang hanggang katotohanan, the truth. Nais kang gamitin ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin, para sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at pagdi-disciple sa buong mundo. Yan nga po yung sinasabi sa Biblia, sa Acts 1 verse 8. But you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about me everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of this world. Ang pagbabagong pong ito ni Apostle Paul ay isang napakagandang halimbawa po para sa ating lahat. Ito po ay isang example ng katotohanan na walang imposible para po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito ay isang katotohanan kung anong magagawa ng Diyos kapag siya ang may hawak ng ating buhay. Ito po ay isang magandang halimbawa upang hikayatin at ibahagi sa bawat taong makasalanan. Gaano man siya kasama, ay kaya siyang baguhin ni Kristo. It is best example for all of us to commit ourselves to whatever purpose God has given us to do for His kingdom. Amen? So kung tayo po ay binago ng Panginoon, ay kaya rin po natin maka-impluwensya. Sabi nga, share lang natin yung gospel. Diba? Sa buong mundo. Hindi lang dito, hindi lang sa labas, sa buong mundo, sabi nga po nung gospel, diba? They have to share the word of God. Bahala ka na magtanim, tanim ka lang. Bahala na po si Kristo ang magpatubo nito sa isang tao. Hayaan mo na siya ang magdilig nito. Ipakilala mo lang ang Panginoon, pakilala mo lang si Jesus sa isang tao na hindi pa nakakakilala o wala pa siyang relasyon sa Diyos. I-share mo lang ang gospel. At si Lord na ang bahala magpalaki nito sa isang tao. Amen? We are changed and called to impact the world around us. Sinabi sa atin ng Diyos na dapat tayong maging salt and light of this world. Tama po ba? Amen po? Yeah. Sabi nga, magbigay tayo ng alat sa buhay na walang saya at magbigay tayo ng liwanag sa daang madilim. We are told to love others as God loves us, to help the hurting, to proclaim forgiveness to the broken, and give new life to the lost. God calls us to change our world for the good. And the impacts come from the reality of Christ Jesus living in and through us. Amen? At sabi nga po dito kung mababasa po natin sa 1 Thessalonians, sa chapter 2, na sinulat din po ito ni Apostle Paul. Makikita po natin dito ang mga katangian ng isang binagong buhay, katulad nga po ni Paul. At pati ang mga mananampalataya na sa Thessalonica na nagbibigay ng malaking impact. So ano nga po ba itong mga ito? Ayan. Character traits of a life that changes others. So number 1, work with perseverance. Nang may paghalong pagtsatsaga. Sabi po dun sa 1 Thessalonians 2 verse 9, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day
in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. So sinabi nga po rito, no, na masugid na matyaga pong nagpapalaganap ng salita si Apostle at kanyang mga team. Sila ay nagtatrabaho day and night at nagsisikap mabuti. Nagtuturo sila ng salita ng Diyos. They ministered people. And at the same time po, nagtatrabaho sila para po magkaroon sila ng panggastos, para po sila kumita at suportahan po yung ministry nila. At hindi po umasa at maging pabigatin sa mga tao sa Thessalonica. Very willing po si Paul na gawin ang lahat para po maabot ng mga tao sa Thessalonica ang katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil alam po niya, no, alam na po ni Apostle Paul ang kahihitnan ng taong malayo sa Diyos. At ito po ang i-encourage nila sa kanila na ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Dahil nga po, di ba, si Apostle Paul, no, personally naranasan niya ang naranasan niya ng malayo kay Kristo. At naranasan din niya mismo ang pagbabagong ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya pilit nilang ibinabahagi ang mensahe ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala, regardless of any cost. Samantalan sa panahon nga po, sa atin, sa kasalukuyan, meron pa rin po mga Kristiyano na nagsiserve kay Lord in their own convenience. There are times they attend ministry that fit into their schedules. Siguro nga po, list ito sa mga priority nila. They disciple kung feel lang nila. Agree po ba kayo dun? Alam po natin na totoo yun, di ba po? Dahil ako po, nakikita ko rin po minsan yung sarili ko dito. Agree po ba kayo doon? Parang wala. So baka parang ako lang. Sorry po, Lord. Isang magandang katanungan para po sa ating lahat. Dito po natin malalaman kung meron pong tayong nagawang impact sa ibang tao. Para po ito sa ating lahat, isa pong katanungan. Isipin po natin, siguro sarili nyo na lang yung kasagutan. Sa palagay nyo, kung halimbawang umalis po tayo dito, sa lugar na ito. Halimbawa, makalipat po tayo sa ibang place. Ano po sa palagay nyo? Sa tingin nyo po ba yung mga tao rito sa paligid na nandito, o yung community dito, ay may impact sa kanila kung sakaling wala na tayo dito? Nakakasiguro po ba tayo na mamimiss nila tayo? Amen. So ganun din po sa trabaho natin. Sa tingin niyo po ba pag umalis ka doon sa trabahong pinapasukan po, halimbawa nag-resign ka, lumipat ka sa ibang kumpanya, sa palagay mo ba mamimiss ka ng mga office mate mo? Amen. Ganun din po sa school. Ganun din po sa kapit sa bahay. Kapag lumipat po kayo ng place, kayong buong mag-anak, sa palagay niyo po ba mamimiss kayo ng mga tao doon sa lugar na yon? Isa pong katanungan para sa ating lahat. Kung tayo po ba ay nakapagbigay impact sa mga taong nakasa paligid natin. Amen? Mga kapatid, if we're going to make a difference, we need to be willing to work with perseverance. Kailangan meron po tayong passion for the work of the kingdom that is stronger than our commitment to the things of the world. We must be willing to be inconvenienced, to sacrifice, to rearrange our preference, and to do it all for the kingdom of God. Number two, consistency in our lives. Sabi dun sa verse 10, you are witness and so is God of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe.
Sinasabi dito ni Pablo na ang mga tao sa Thessalonica even ang Panginoon ay saksi sa kanilang maayos na pamumuhay. Kung paano po siya naging dalisay, lalim no, matuwid at walang kapintasan ng kanilang pakikitungo sa mga taong sumasampalataya. Hindi po sila namumuhay sa karangyaan. Kung paano po sila namumuhay sa loob ng simbahan, ay ganun din po sila namumuhay sa labas. Ito po ay katibayan na naniwala sila sa katotohanan ng kanilang ipinahayag na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay. Hindi po sila nagbabalat kayo kung ano po yung pinakikita nila, kung ano po yung ugali nila, kung ano po yung pamumuhay nila. Consistent po sila. Kung patuloy po silang nagbibigay, nagpapalaganap ng ebanghelyo, ano man ang kahirapan, consistent po sila. So tayo ganun din po, umuulan, bumabagyo, umaaraw, mainit man, taglamig. Hindi po tayo titigil na paggamit sa Panginoon. Ano man ang kalagayan natin, nasa taas man tayo o nasa baba, patuloy po tayo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Amen? Yun po ang pinakikita rito ni Apostle Paul. Ang consistency ng kanilang buhay. Na patuloy po sila nagpapalaganap ng gospel sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala. At wala po silang makitang kapintasan dahil consistent po sila sa kanilang pag-uugali. The number 3, persistence. Sabi doon sa verse 11 to 12, for you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. Sabi rito, sunod na katangian ng isang binagong tao o binagong buhay ay ang patuloy na pagpupursige. Ang bawat isa sa mga bagay na nabanggit, yung pagtsatsaga mo, yung consistency ng pamumuhay, at ito pong pagpupursige ay naaangkop sa relasyon po sa pagitan ng isang ama at ng isang anak. Ang isang mabuting ama po ay hindi sumusuko sa pagdidisiplina sa kanyang anak. Ang isang ama po ay nagmamahal, lumalapit, approachable, nagdarasal, at kumikilos po, gumagawa anuman ang mga nangyayari sa buhay. Encouraging, comforting, and urging. Ang lahat ng bagay na ito ay kailangan nating sa pagtulong na lumago sa ating pagdidisipulo. Kung minsan, people need us to cheer for them, di ba po? Minsan, kailangan nating ibangon o tulungan makabangon ang isang tao kapag sila'y nadidisappoint. Kailangan po natin silang i-push para magpatuloy sa laban ng buhay. Kailangan ng ibang tao upang himukin sila na mamuhay sa isang buhay na karapat-dapat sa Diyos. Kapatid, hindi lang kailangan nating maging handa at maging matyaga sa mga taong gusto nating maimpluwensyahan. We need people who will encourage, comfort, and urge us also. Kaya nga po ito sinasabi na hindi lang po pagpapalaganap ang kailangan natin. We need to build a relationship sa ating mga dinidisciple. Yun po ang importante na magkaroon po tayo ng malalim na relasyon. Maaari mo naman po siyang i-share lang dyan. O basta shinare, bahala ka na dyan. Wala na akong pakialam. Diba po? Kapag tayo po ay nag-disciple ng tao, kailangan po na lagi nating siyang masasamahan. Dapat po lagi tayong ready na i-comfort siya kung may problema siya. Sabi nga, ano yung tawag dito? Just give me a call and I'll be there. Yeah. Di ba po? Just call my name and I'll be there. Yan. Kanta po, di ba? So, ganun po tayo dapat sa ating mga dinidisipulo. Sa ating mga life group. Di ba po?
or kung meron man kayo sa opisina or sa school na dinidisciple nyo, dapat po lagi kayong ready sa kanila. Yun po makikita yung katapatan natin. Sabi nga, kailangan nating mabuild yung relationship with them. The number 4, submission to the Word of God. In verse 13, sabi po, and we also thank God continually because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is the Word of God, which is indeed at work in you who believe. Sinasabi po rito ni Apostle Paul na palagi silang nagpapasalamat sa Panginoon. Sapagkat nang ipangaral nila sa mga taga-Thessalonians ang kanilang salita, tinanggap po nila ng buong puso ito. At para sa kanila, hindi po ito galing kanila Pablo, kundi bilang tunay na mensahe galing sa Diyos. At ang bisa po nito ay nakikita sa buhay ng mga taong sumasampalataya. There are people read the Bible academically. May natututunan silang mga katotohanan tungkol sa Diyos. They learn truths about faith. They discover sayings that enlighten people. Pero hindi nila tinitingnan ng Biblia na isang bagay bilang buhat at nagmula sa Diyos. Isipin po natin, if the Bible truly is God's Word, then it is telling the truth. Amen? Ay, wala na po. Andiyan pa po ba kayo? Parang amen. Ang Biblia po, ang Bible po ay isang natatanging aklat na karapat dapat po nating kilalanin sa natatanging salita ng Diyos. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat po natin itong bigyan pansin at pahalagahan. At ituon po natin ang buhay natin sa Bible. Ito po ang ating manual ng ating buhay. And last but not the least, endurance. Ayan. Marami po kayo niyan, endurance. Sabi po, verse 14 to 16, for you, brothers and sisters, became imitator of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people, the same thing those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. They displease God and are hostile to everyone in their effort to keep us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. In this way, they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. Pinupuri po ni Pablo ang mga taong ito dahil handa silang magtiis sa kahirapan alang-alang kay Kristo. Sinusundan po nito yung mga yapak ng mga nauna sa kanila, yung kanila pong mga ancestors. They gave evidence of transforming power of God by the way they stood firm in the time. Lahat po tayo ay naantig at nababago ng mga taong may kahanga-hangang faith sa Panginoon. They endure hardship, disappointment, and even death with strong faith. This is the kind of faith that makes an impact, a faith that won't give in to the circumstances of life. Kung ano man ang mangyari, hindi po sila nadadala o naaanod kung ano man nangyayari sa kanilang buhay. Pero patuloy po sila sa pagsasilbi, pagsaserve sa Panginoon. As we end, keep in mind that God calls each of us to change and live for Him. It can be easy to get comfortable in our walk with God and not grow and change. It's your choice, kapatid. Because it is in your changed life when Christ becomes alive in you. God wants change because it is only through change that the power of God can be evident in your life to others. God has a greater purpose for you beyond just knowing who He is, but to be like Him.
Always remember, there is a power in a changed life. Tandaan po natin, the secret to making an impact on the lives of others is not in a formula. It comes from becoming more and more person that God's Spirit wants you to be. And when that happens, you will be able to tell because others will recognize you as a person who bases his life on the Scriptures. Persevere in his walk with Christ, consistent in the way they live, persistent in their dealing with others, and unshakable in the trials of life. Amen?